Hello guys! Sa video na ito, pag-usapan natin ang isang content creator. So, dapat mag-isip tayo kung sinong ipapalo natin, i-engage natin para tayo ay mabalikan. Kasi ganito yan eh. Ang mga content creator ay parang mahintulad natin sa isang bahay. So ganito yan, kapag ang content creator ay merong 5,000 followers ang bahay niya is kubo lamang, di ba? So kung meron naman 5K to 100K followers, so meron na siyang konkretong bahay. At kapag meron naman siyang 100K followers to 500K followers, meron na siyang bungalow guys. Bungalow na house. Alam niyo naman pag bungalow, medyo talagang maganda na. At kapag meron naman ng isang content creator ng 500K to 1 million followers, ay ito ay isang mansyon na bahay. Wow! So ngayon, ikaw isang content creator na mababa pa lang, nasa 5,000 followers pa lang. So kubo pa lang ay yung bahay o kaya mababa pa sa 5,000. Mag-isip ka na kung sinong ipapalo mo. Bigyan kitang tips. Bigyan kitang diskarte. Kapag itong si Mansyon may 1 million na followers ang iyong i-engage, believe me, hindi ka mapapansin agad yan dahil nga sa dami na kanyang followers, hindi ka ma-entertain yan. Siyempre, Mansyon ng bahay eh. Bago ka makapasok sa kanyang tahanan, dadaan ka muna sa kanyang mga security guard. Mga ganun talaga guys. At kapag ito naman si bungalow house, si 100K followers to 500, hindi ka pa rin papansinin yan. 50% na hindi ka mapapansin yan dahil sa dami ng kanyang followers, hindi ka mapapansin kapag siya ang i-engage mo. So ito ang pinaka the best tips ko sa inyo. Ang ipapalo natin or i-engage natin, subaybayan ka ng video para sigurado 90 to 95% mapapansin ka nito. Ito yung pinakauna, yung kubo pa lang bahay. Yung 5,000 key, pataas pa lang yung bahay. Yun ang i-engage natin, yan ang sundan natin yung mga video nila, panoorin yung mga video nila at papapansin ka ron para mapapansin ka rin at mababalikan ka nila, di ba? Ito yung pinaka-the best, yung kubo at konkretong house, bahay. Ito yung pinaka-legit na talagang babalikan ka kapag nag-comments ka sa kanilang mga content dahil mapapansin ka nila. Ganon talaga ang sistema dito sa pag-reels o paggawa natin mga content dito sa platform ni Mita. Kailangan dito tayo magsubaybay, makipag-engage sa medyo mababa pa lang ang followers para mapansin tayo. Ako na may mababa din ng followers, hindi ako nagmamadali. Ang focus ko dito is gumawa na lang ng content dahil naabot ko na yung 5K followers. Tama na yun. Pero target ka lang ng followers, naghabol kayo, magiging 5K followers. So, sana masundan yung tips ko. Huwag kayong mag-focus doon sa mga malaking content creator o marami ng mga followers. Ang mindset nyo kasi inisip nyo, mapansin kayo doon sa mga big content creator. Believe me guys, hindi kayo mapapansin yan. At Tama kayo, tama kayo! nasa inyo pa rin ang Excuse me, desisyon. boss. Kayo You pa rin have a text masusunod. message. Ito lang basic. Ito lang base lamang sa aking experience. Ang pinapalo, ang sinusunod, sinubaybayan ko, pini-engage ko, yung mababa lang yung mga followers dahil sila talagang pinaka-legit. Lapis talaga, babalikan kanila at talagang mag-engage din sa'yo. Kung anong ginawa mo sa kanila, babalikan kanila. Compared dito sa mga malaking content creator, hindi ka mapapansin ng mga yan dahil busy yan. Dahil dami yung mga followers na nagsusubaybay yan. Magpapansin ka ba yan? Kaya pinaka-legit itong mga mababang followers. Kaya pinaka-the best, babalikan kanila. Yun lamang ang tips ko sa inyo, sana ganyan din gawin nyo. At tanda natin, kapag nakaabot na tayo ng 5,000 followers, huwag na tayo mag-focus dun sa paparami ng mga followers. Dahil ang sistema dito sa platform ni Mita is views ang kailangan natin, hindi followers. Kasi yung views ang binabayaran. Kaya focus natin pag nakaabot na tayo ng 5,000 followers, so mag-focus tayong gumawa ng content. Yun lamang, maraming salamat. Sana may nakuha kayo na idea dito sa aking video. Maraming salamat.